Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan. Gemini, this reading is for you. 1 to 15. Maraming salamat muna. Hindi kayong mic ko na halagi. Saka mga subscriber, new subscriber, cross watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Sa mga gusto po magpa-personal reading. At energy nyo lang talaga. Lumabas talaga siya. Hindi kayo nilalabas eh. Kasi nakita ko siya kanina. Tapos lumabas. Talagang para sa'yo. Nakita ko na siya kanina. Para sa'yo talaga siya nagla. Nasa baba ng video nito ang details para sa personal reading. This is a general reading, Kabayan Gemini. Kunin mo lang ang sa'yo. At itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso. Maaring nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa iyo. Pakilawakan ng inyong ay isipan ha. Tandaan nyo, I'm the only the guidance. Gawin nyo o hindi, it's okay. Tayo pa rin ang magmamaneho ng ating kapalaran. Okay? Para kay Gemini, please show me. Show me, show me, show me, show me. Okay. Baka kasi nadadalaw eh. Kaya, inaano ko lang siya. Anak, awan na eh. Okay. So, nakita ko naman, there's a growth, kung nakikita sa inyo. Nagkakaroon kayo. You're focusing now more to yourself. Siyempre, andito pa rin yung inyong renewal. May mga, you are moving ahead or moving forward sa inyong mga plano. Iba dito is may travel kayo, no? Siguro you have a travel by 3 months or next year of March. Or 3 weeks ng next year. 3 days, 3 weeks, 3 months, something kind, no? Baka naman ang level up sa'yo. You're still waiting for something, no? Marami ka mga tasks, maraming mga, okay. Tingnan natin. Para sa'yo, Gemini. Gemini, kangaroo, unsettled time, need to plan ahead. Pero mga hindi pa talaga nasisettle daw, no? O na hindi pa nasasaayos. Siguro this is the time na medyo magkaroon tayo ng plano, no? Baka meron pa mga hindi naaayos na mga bagay-bagay sa atin. We have the broken wishbone. Wish will not be granted. Kung ano man yung hinihiling nyo, siguro for now, hindi pa siya ganun magagrant. No? Siguro we need to plan. Kailangan talaga ng mga tamang pagpaplano, no? Sa nakita ko ito. Maaring may mga hindi pa talaga totally planado. No? Kailangan sigurong isaayos. Tortoise, slowly but surely getting ahead. Yan. Baka maaring may mga dapat pang iplano, hindi kailangang jumping, di ba? Kapag kangaroo is lundag lang lundag. Di ba? Pag lulundag kasi parang may nalalaktawan, di ba? Kaya kung hindi ka magplano ng careful, hindi talaga siya mag-granted. Kaya you need to be very slowly but surely. Okay, ingat kayo sa inyong mga poker face. May mga poker face or 2 faces of friend man yan, kasamahan sa trabaho, malapit sa puso. Yan. Or maaring pwede rin kayo, di ba? Kasi di ba, Gemini is a 2 faces, di ba? Kung ano man ito at sino man ito, yan. Hindi ko naman sinasabi na kayo, actually yan, ipasok nyo kung kayo yan, kung hindi, hindi. Pero kayo na nakakaalam niya kung sino yan. And we have the man, maybe you are dealing or relationship with this man, no? Maaring ikaw, or there is a person here, ganyan, na maaring itong tao na to is
pagka harap mo siya, sa example lang ha, example lang, maaaring kung kaharap mo siya, nakikita mo sa kanya is okay siya. Pero kung nakatalikod na siya, maaaring siya is malungkot, or masamang tao, or backbiter, mga ganyan. Either siya is malungkot, or siguro, isa rin kasi when it comes to faces, kasi hindi, wag natin ipasok yung lahat is masama, hindi. Ipasok natin yung pretending to be happy, pero pag nakatalikod ka na, handun yung sadness, di ba? Maari din naman na nagtatapang-tapangan siya, nagpapaka-strong siya, pero deep inside is napaka-weak niya, ganyan. Pwede naman siya na masamang tao, di ba? Kaya, wag natin muna i-judge yung isang tao. Kailangan we need to listen carefully, di ba? Yan. And the kite, vacation. Siguro nga kasi sabi ko kanina baka may vacation, no. Baka kung sa baga siguro, 'di ba? Kung you have a plan with a kangaroo for a vacation if you want, 'di ba? Siyempre kailangan nakaplano. Kumbaga, we need to be surely. Kumbaga, halimbawa ito si Man. Halimbawa, example lang to, baka kayo kumagat no. Diba, example, si Man. Tapos inaya mo siya mag-vacation. O kaya, this is your friend. Diba? Pero sabi niya, ayoko. Pero pag talikod mo, deep inside, ay, gusto ko magbakasyon. Diba? Diba, hindi natin masasabi yun no? Or maaring ikaw ito. Or there's a person here na masama talaga yung ugali niya, diba? Okay, sa nakikita ko sa'yo, napaka-confident mo naman, no? Very spiritual person, yes. Very confident, friendly. Actually, iba dito is a mother emotion, ganyan. Very loving, ganyan. You speak talaga, no? Kumbaga, ikaw yung tao na you speak out. Baka sakit ka man o hindi, sinasabi mo. Ganun ka kasing tao, no? Sa nakikita ko dito. And then, syempre, handun nga yung actually, magaling. Iba sa inyo, very religious, like a leader, a lawyer, or magaling kayo magpayo sa mga ibang tao, ganyan. Handun din yung, kung kayo have a vision, no? You have a vision din. Pero sometimes, handun yung part na nakakaranas din yung iba sa inyo na you want to be alone, may mga iniisip kayo, maybe there's a sadness. Ako nakikita sa iba sa inyo. Minsan gusto nyo rin mapag-isa. For a while, maaring may mga mahilig kayo magmuni-muni, nagsisiyasat kayo sa mga bagay-bagay na iniisip nyo na mga nasayang, natapon, sana ganito, sana ganoon. Ano dapat gawin, di ba? Yung mga regret na mga pinagsisisiyahan. Maaring this more on the past, no? Sa iba. Maari din naman sa nakikita ko sa inyo, andito kayo kasi sa isang situation yung iba sa inyo na, alam mo yun yung value a person or yung mga sa paligid mo, pero hindi nila nakikita yung tunay na ikaw. Hindi nila nakikita na you have a sadness, kahit na nakikita ka, maari ikaw is the two faces, the cat, di ba? Nakikita lang nila sa'yo is, you are okay. Hindi nila nakikita yung pinagdadaanan mo. Kasi why? Hindi ka naman din kasi showy eh. Di ba? Hindi ka rin showy sa kanila na kasi you show yung strong personality mo, yung confident mo, pinapakita mo kasi sa kanila yun. Kumbaga, natatabunan ng energy mo or confident mo yung sadness mo na hindi nila nakikita yun. Hindi nila nakikita yun. No, andun yung sadness mo, minsan nag-iisip-isip ka rin at you want to be alone. Minsan, andun din yung more on patient ka rin sa mga nasa paligid mo. Kasi andun rin naman kasi yung pagpapahalaga mo sa kanila. Yung iba dito palasimba, no? Palasimba, very sweet, spiritual, yan. And then, yung iba dito is yun, parang nagsisilbi, something, baka nagsisilbi kayo sa simbahan. Ano kayo, more on nagtatrust kayo to your intuition, no? So, nakita ko dito, yung iba. Andun din yung very helpful kayo. Mahilig kayong tumulong actually. Matulungin ang iba sa inyo. Andun din yung confident, no? Confident, wholehearted, actually. A very passion, tsaka
pagiging masiglang tao, no? Sa nakikita ko sa inyo dito. May sinasabi dito na maaring meron pa ang iba sa inyo na unfinished business. Ba't ba ako nabubulol? May mga unfinished business pa yung iba dito. No? Siguro this is the time na yung mga unfinished business natin, kaya siguro minsan andun yung lungkot, yung sadness, yung isolation natin, no? Yung loneliness natin sa night na naiisip natin na lungkot. Kung meron man, siguro finished to unfinished, no? Sa nakita ko dito, yung iba sa inyo, nakikita ko rin na it's more on may mga emotions ako nakikita sa inyo. Siguro it's time na rin na minsan, it's time to awake na nakikita ko dito. We need to focus for I knew you, no, sana sa iba sa inyo. Andito rin yung, minsan din magtulog-tulog kayo. Di ba kaya yung iba sa inyo, kulang kayo sa tulog? Hindi ko lang alam why. Baka night shift kayo or kulang lang talaga kayo sa tulog. This is a time na rin na magkaroon ka ng transformation sa sarili mo. Kung kinakailangan mo, let go yung mga sitwasyon na natapos na, di ba? Mag-transform ka, mag-change ka ng mga life decision mo ngayon sa buhay mo. Magkaroon ka ngayon ng self-evaluation. This is the time na magkaroon na tayo ng awareness sa sarili natin, di ba? Kumbaga, kung meron mang situation na mga hindi naging okay in the past, this is the time to make it balance. This is the time na i-correct natin yung mga tama, ay yung mga mali. I-correct yung mga tama, mga mali. I-correct na natin yung mga mali. Ang lamig sa amin. Hinalamig yung pa ako. Tingnan natin ha. May mga ano rin kayo no? Kaya yung iba sa inyo is, nandito yung may mga kinikim-kim kayo na hindi niyo rin na i-show siguro sa iba. No? O kaya yung may mga kinikim-kim kayo na para sa inyo lang. Okay. Tingnan natin, Queen of Wands. Yung iba sa inyo, no, meron kayong another side. Yun nakikita ko sa iba. Tapos na to. Bakit nandito sa ano? Anong mangyayari? Nakakaramdam daw kayo ng pagod. Okay. Sa nakita ko sa iyo, yung iba sa inyo is more on stagnant, no? Talagang pinapakita nyo na you show your strengths. Iba dito is impatient, no? You feel incomplete sa nakikita ko. Kahit na nakita ko sa iyo yung strong personality mo, pero parang incomplete, no? Nagkakaroon ng delay sa inyo because of some emotion na dala-dala niya pa sa ngayon. You're still waiting for something sa nakita ko. Ngayon, ang iba sa inyo is may mga frustrations in life sa nakikita ko sa inyo, no? Hindi yung pagkakaroon ng emotions, you need to trust your intuition. Siguro dito kayo sa may mga bagay kayo na hinihintay nyo ng mga pagbabago in life. Andito yung, sa ngayon kasi is more on delay, more on na kakaroon kayo ng form of management. Pero alam ko na hindi kayo nawawala ng pag-asa dito. No, sa nakita ko. It's more on focusing ang iba sa inyo. You need to focus more sa sarili nyo. This is the time na rin na magkaroon kayo ng mga decisions in life. No? Kailangan nyo na magdesisyon, kailangan nyo na mag-start ng new beginning, kailangan nyo i-reset yung sarili nyo ngayon. This is the time to reset yung sarili and then move forward sa mga plano to growth, no? It's time na rin na kailangan nyo na rin siguro na mag-moving ahead to growth.
Ganyan. Mag-explore kayo ng mga ibang bagay. Ganyan. Diba? Mas maganda yung kung kinakailangan mag-vacation kayo, like nung nakita natin kanina, mag-try kayo mag-vacation. Diba? Huwag kayong, handito kasi yung iba dito na naghihintay kayo or someone's waiting na nag-iisip na, kailan ko kaya makikita yung aking totally na magbibigay ng kumbaga magte-take care ng aking love, ganyan. Nandun kayo sa part na yan, no? So, nakita ko sa iba sa inyo, ano talaga yung pag-iisip sa isang bagay na, kasi may nakikita akong, union. May nakikita naman akong union or merong getting together. Ako na nakikita dito, pero ang hindi ko maintindihan, why ikaw or there is someone here? Kasi, andun kasi yung emotion. Andun yung emotion na nakikita ko. Andun yung lungkot, syempre. Naghihintay ka ng okay. Ibig sabihin, sa ngayon kasi, hindi mo, if you have a partner, sa nakikita ko dito, andito yung part na hindi mo alam kung magle-let's go ka na o aalis ka na or hindi. Sa nakikita ko sa'yo. Kasi siguro, you feel sa ngayon na parang nag-iisa ka, parang handun nga siya pero hindi mo siya nararamdaman. Alam mo yun? Ate, ano yung aswang? Hindi. Hindi naman. Parang handun siya, parang, nahandyan siya, pero parang hindi mo nakikita yung, kasi ikaw lang kasi ang makire. Ikaw lang. When it comes sa love kasi, Gemini, you're the only one who care. Diba? Siguro, andito yung isa is, hindi siya ganun ka-care sa'yo. It's more, ikaw ang nagbibigay, no? Sa iba naman sa inyo is, you are waiting for a union with someone. Kasi handun pa rin yung emotion mo sa kanya. No? Oo, natapos na, or maybe, handito yung pagtalikod, ikaw ang tumalikod, or siya yung tumalikod. Pero, hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa na someday, diba, magtatagpo at magtatakpo kayong muli. Pero alam mo, kasi ang nakita ko to, someone want a beginning. Gusto uli ng new horizon or gusto uli ng pag-uumpisa dito sa relasyon na to. No? Sa nakita ko, sa iba sa inyo. Siguro iba sa inyo, ibang lahi. No? Titingnan ko kung ito is magiging okay. So, sa collaboration. Mangyayari dito. Mangyayari, wala pa daw. Is more in frustration. Kasi yung nyo is more on frustration. Sa nakita ko dito is, kailangan kasi dito is more on resetting, no? Kailangan dito is a hard work, give an effort to each other, no? Para magkaroon ng pagkakasundo or pagkakaisa sa inyong dalawa, no? Kumbaga, oo, handyan ka, you care, and nagbibigay ka ng pagpapahalaga, you show your patience with someone o sa mga natutulungan mo or do sa partner mo. Pero kasi yung isa kasi is handun yung ikaw lang kasi yung nagbibigay ng effort actually. Ikaw lang yung nagbibigay ng effort. Pero yung isa, nakatalikod na sa'yo. Or iba yung gusto niya sa gusto mo. Alam mo yun? Magkaiba. Nagiging, parang hindi ko alam kung naghihintay lang siya, na i-chase mo siya, or handuin yung maaring iniisip niya na hindi mo siya naiintindihan. Maaring ganun sa iba, no? Sa nakikita ko. Pero meron naman collaboration ako nakita. It's time siguro na magkaroon ng pag-uusap, no? Para magkaroon ng growth dito sa relationship to. If this is a relationship, no, sa nakikita ko dito. Merong union ako nakikita. Maybe ito is a 2 days, 2 weeks, 2 to 3 weeks. 2 days, 3 weeks, something ganyan. 3 months, something. Ako nakikita sa iba.
may pagkikita. Maaring sa iba dito is nakaraan na. Ganyan. Kasi alam mo yung kung saan ka, kung you're in a relationship or yun dun sa situation na nagkahiwalay man kayo. Yung isa kasi, why? Yung isa, tumatalikod siya, why? Kasi impatient siya. Kasi para sa kanya, parang there's no growth na mangyayari sa inyo dalawa. Yung isa naman is they want to resetting yung relationship. Kumbaga, magkaroon uli ng pagkakaisa or magkaroon uli ng ng magandang dealing to each other kasi hindi siya nawawala ng pag-asa na magiging okay ang lahat. Siguro, ang maganda dito is both of you na magkaroon kayo ng effort to each other para magkaroon kayo ng pagkakasundo. If it not work out na talaga, it's time to decide, di ba? Nasa sa inyo kasi yun eh. It's time to decide. Hindi mag-separate na lang kayo ng way, di ba? Kasi November is, ito yung time na meron tayong new moon, di ba? Ito yung time kasi na either Mars entering into Leo kasi and Juno enter into Scorpio. Ito kasi yung time na if it's fully commit kayo to each other or separates ng another direction kayo. Ganun ang mangyayari sa inyong dalawa. Yun yung pagpasok ng new moon this November. Kung hindi nag-workout, di nasa sa inyo yun kung gusto niyo separate ng way, di ba? Anak, baba ka muna, anak. Baba dito. Para Okay. Sa ngayon kasi nalilito ka, no? Iba sa inyo, sa ngayon nalilito yung iba sa inyo. Andito kayo sa sitwasyon nyo na you want a clarity, no? Siyempre, handun pa rin yung hope, no? Handun pa rin yung hope, pero you want to jump to your passion, pero pinag-iisipan mong maigi sa ngayon kung tama yung gagawin mong direksyon sa buhay mo. Kasi why? Gusto mo na kasing itama yung mga mali eh. Naniniwala ka na pagka umalis ka at hinanap mo yung tamang path para sa'yo, makikita mo yung totoong kasiyahan mo. No? Because it's true naman, no? Kung hindi, pero ngayon, nalilito ka eh. As in, nalilito ka. Nalilito ka talaga. Kasi nawala ka sa sarili mo, no? Kasi why? Maaring may tao dito na, you feel disconnected na sa'yo. Ganyan, di ba? Parang, kasi ang nakikita ko dito, kung kayo is partner nitong taon na to, sa nakikita ko, hindi ko nakikita na kayo. Hindi ko nakikita. Kasi iba yung agenda niya. Iba yung agenda mo. Kasi ikaw yung gusto mo ng forever. Sa kanya, iba yung sa kanya. Alam niya at sa tingin niya na hindi kayo. Ganun. Ganun na nakita ko sa kanya, ha? Yung iba siguro sa inyo, gusto niyo umalis kasi you want to jump to your fashion, nagkakaroon ka rin naman ng layunin, pero handun pa rin kayo sa thinking na kailangan na ba, dapat na ba, ano dapat gawin. Nandito yung pagsisiyasat sa sarili, no? If you want to withdraw or you want to retire sa relationship o sa trabaho, ganyan, nahandoon kayo sa sitwasyon na yun. Gusto niyo kasi itama yung mga dapat na itama. Gusto niyo talaga ng clarity pero nalilito kayo. No? Sa ngayon. Kasi yung iba dito hindi na rin naman kayo masaya. You want to heal with something kasi gusto mo na talaga maging masaya. Is it a time na rin na magkaroon ka ng decision sa buhay mo? No, mag-start ka
And then, use your head when making a decision. Siyempre, nandun yung time na yun na try to balance yourself uli. Ngayon, no, kailangan mo na humingi ka ng payo with your friend, di ba? Pero alam ko naman na nabibision mo naman eh. Nabibision mo kung ano yung tama at mali sa nakita ko dito. And kung alam mo na sa sarili mo kung ano yung dapat at tamang gawin sa buhay mo, why not? Try another path, di ba? Walk away. If you want, walk away. Hanapin mo yung totoong makapagbibigay sa'yo ng happiness and joy and fulfillment in life. Sa trabaho man yan, sa love life man yan, kung saan man parte ng buhay mo yan. Diba? Mag-try ka. Kasi sa ngayon, ang nakita ko sa'yo, parang may kulang. Alam mo, there's something missing sa'yo na hindi mo maintindihan kung bakit. Or maybe alam mo na naman din, pero nalilito ka lang kung dapat na ba. Ganyan. Pari naghahanap ka pa at nagsisiyasat ka pa. No? When it comes to minsan siguro sa inyo, sa mga kaibigan, kasama sa trabaho, o sa karelasyon, ganyan. Maaari siguro na-feel mo na parang disconnected kayong dalawa, ganyan. Na maaring iba yung motive niya, iba yung agenda niya. Diba? Kasi may nakikita ko dito na tao na there's a person here na may hidden motive. There's a person here na may hidden agenda. Hindi ko alam kung sino siya. Maybe your father, your boss, asawa, karelasyon, kuya, ate, magulang. No? Hindi ko alam kung sino siya. Pero may tao akong nakikita na ganun. I hope hindi ikaw yun. Pero mag-ingat ka, no? Kasi sabi ko nga sa'yo, we have the cat, di ba? Ingat-ingat din. Anong mayayari? Nandito pa rin. Okay. May nakikita ako dito na tao na, yes, there's a sadness. No, may taong malungkot. Maybe you are reminiscing yung mga good memories in the past. Yung mga, nare-revisit mo kasi yung yung the past na childhood mo, friend mo, ganyan. Karelasyon mo, andun yung may namimiss ka, or may mga memories in the past na maaaring naalala mo. Pinanghihinayangan mo na nagkaroon ng failure or nagkakaroon ng disappointment. Andito ka sa sitwasyon na indecision pa sa ngayon. Nalilito ka pa talaga. No? Maaring if you have a relationship ngayon or a past relationship, mga kaibigan mo niya, katrabaho, sino man yan sa part mo, no? Anak mo, pwede rin. Andito yung indecision, nalilito ka, natatakot ka, sa anxiety, worry, also nagkakaroon ng delay sa'yo sa nakita ko dito, no? Medyo magulo yung isipan mo, no? Yung iba sa inyo, kasi you want to fix something. You want to fix. Sa nakita ko, maaari nahahata ka pa ng mga nakaraan o mga nangyayari in the past o nangyayari sa ngayon sa buhay mo. Kaya dito yung you keep your feelings na may sadness ako nakikita sa iba sa inyo. And then, maaring may mga situation na gusto mong sabihin pero hindi mo masabi, di ba? As in, magulo kasi yung isip mo ngayon. Ang nakikita ko sa iyo dito, magulo. Maaring ito is nagkakaroon talaga ng broken wishbone sa ngayon, pero yun nga, siguro because of the indecision is maaring matagal mo na rin itong nararamdaman sa iba sa inyo, no? Maaring ito is related sa work, di ba? Maaring related sa relationship, sa kaibigan, yung sa iba sa inyo, sa anak, no? Sa nakita ko dito. May mga indecision part pa kayo na pinagdinaranas sa ngayon. Kailangan mo rin daw manindigan sa ngayon. Yes, slowly but surely, ang gawin mo ngayon, no, sa nakita ko ito, okay na kailangan magbigay ng effort na para malakpasan yung mga pinagdadaanan mo o pagdadaanan mo this time na mga lungkot, yung mga loss or yung mga sadness, no? Magkaroon ka ng progress. Mag-give effort ka. Magkaroon ka ng dedicate sa mga gusto mong gawin sa buhay mo sa ngayon.
kailangan siguro dito is improvement, no? Improvement to yourself, improvement sa relationship, improvement sa trabaho, or improvement sa mga gusto mong goal na ma-fix, no? Sa nakikita ko. Kasi meron, yung iba dito may nakita kong conflict. Ingat ka ha, kasi maaring magkaroon ng conflict na hindi pagkakaintindihan, ganyan. Iba dito is lack of direction sa ngayon. Andito rin yung pagkabalisa sa iba. Maaring makakaramdam din daw kayo ng, minsan siguro, is katamaran. Kasi why? Kasi ito yung, sabi ko nga is, di ba nagkaroon ng new moon? Di ba? With this, makakaramdam kayo kasi ng a lazy time this time because of the new moon. Lalo na parating yung full moon. Makakaramdam daw kayo ng konting, gusto nyo lang magtutulog, gusto nyo lang nasa bahay, gusto nyo lang pahinga. Yan. Automatic yun na mangyayari kasi magpo-full moon na kasi. Yan. And this is the time na rin na magkaroon ng good communication, no, na magkaroon ng getting better communication. Kasi Saturn goes direct in a Pisces. This is the time na magkaroon ng communication or sa inyong mga karelasyon, sa inyong mga ka-coworkers, sa kapatid, sa nasa paligid nyo. Kasi it getting better daw sa ngayon, no? Iba dito is magkakaroon kayo ng mga, you find a dreamy time this time. May mga panaginip kayo na maaalala nyo, yung mga vivid things happen, actually. Yung iba dito, why it happened, kasi because of the spiritual growth din. Pero automatically rin kasi yun, kasi nga, magpo-full moon na. No, andito rin yung may mga manifestation may mga manifestation tayo na maaring matupad this time. This time, when it comes to full moon in Taurus kasi, this is need that sense na magkaroon tayo ng clarity when it comes sa stability natin, sa sarili natin, logic mind. Ito na rin yung time na marami tayong isipin. Like our partner, like sa work, ganyan. Basta, and etc. Plan before action ang kailangan natin talaga dito. With the kangaroo ha, dapat ganun. Strong will lang ha, hindi nyo kailangang magmadali. Follow your heart, diba? Kung ano yung ikasisiya nyo. The Wheel of Fortune. Uy! Ayan. This is the time na, okay, iba dito naging, Three of Swords. Yung iba sa inyo, hindi ba sumasakit yung tiyan nyo? Dito pa lang kasi nakita ko na para may sumasakit yung tiyan. Okay. Sumasakit yung bulsa. Sabay ganun no? Sa ngayon, sa nakikita ko sa'yo is, iba sa inyo maaring, nagkakaroon na kayo ng kaliwanagan. Actually, nagkakaroon na ng kaliwanagan. Andito na rin yung nagkakaroon na rin kayo ng balancing when it comes to yourself. You're taking to the higher path na rin sa kanya. Starting a new beginning. Kung hindi pa man, this is the time na let go whatever holding you back sa nakaraan. This is the time na magkaroon ka na, ay maging wiser and stronger ka na sa ngayon, kahit na minsan masakit, no? We need to accept din kasi. Kailangan natin lumabas in a dark place na medyo nakakulong tayo at natatrap tayo. Kailangan dito ng balancing situation, no? Iba kasi dito, kahit na may nararamdaman kayo na pain inside habang papalayo kayo sa isang situation na masakit, na handun yung pain, na tinitiis niyo yung pain na yon. You need to bring balance yung nararamdaman nyo sa kanyon. Pahalagahan nyo ngayon yung sarili nyo. This is time to start a new beginning sa buhay mo. Kailangan mo ma-overcome yung mga obstacle ng buhay mo, lalo na wag pagdating sa pera, pagdating sa relationship. Kung alam mo na napapagod ka na, hindi ko sinasabing wag madali ka. No? It's time lang naman na balansehin mo yung sarili mo.
Kasi yung iba dito is more on frustration. Nagkakaroon kayo ng negative thought, ganyan. Natatrap kayo sa isang sitwasyon na halos kayo rin naman ang nahandyan sa sitwasyon na pwede naman kayong umalis. Kumbaga, diba? Nasa sa inyo na rin talaga ito. In a divine timing, ibibigay ito sa'yo if talaga na ito is para sa'yo. No? Kahit na umalis ka pa sa isang sitwasyon, we need lang siguro dito na we need to accept the lesson. It's a time to release all the baggage and balancing, also the balancing. The more kasi na you are giving with someone, sabi nga nila, di ba, what goes around comes around. Ibig sabihin, if giver ka at understanding ka, in a divine timing, yung mga pain na nararanasan mo, yung mga hirap na nararanasan mo, this time, ibabalik yun ng taas para sa'yo. Yeah. And more on patience, syempre patient to heal, no? Sa nakikita ko dito. We need to accept din ang mga bagay-bagay dito. Ingat ka pa rin kasi ang hindi ko pa rin nakikita dito na magiging maganda this time, Gemini, yung part mo this November, siguro is more on hard work and give effort, no? Sa nakita ko dito. Mag-focus ka dun sa pinaka-goal mo sa ngayon. No, when it comes sa pera, balancing ang kailangan. May mga conflict, pain actually, hindi pagkakaintindihan, maaaring sarili mo, hindi mo pa rin maintindihan. May mga bagay, makakaramdam ka pa rin ng pagod, ganyan. May mga bagay na yun, makakaramdam ka na yung feeling hopeless. May mga unexpected blow of emotion na pain pa rin ako nakikita sa iyo, or on disappointment sa iba, emotional pain sa ganyan, no? And learn from the experience ang kailangan natin dito. No, acceptance. And then, ingat kayo, kasi maaaring yung iba sa inyo is, naglalabo yung mata. Hindi ko alam ikaw or may person na medyo parang malabo yung mata. Kung kinakailangan, no, mag-ano kayo, pa-check up kayo. Baka hindi nyo na makita yung ano. Parang nakikita ko kasi na medyo may palala. Tingnan natin. Bakit? This is the time na magkaroon kayo ng clarity. Tapos na to. May tao na po frustrate talaga. Kayo ba to? May tao na ano. There's a friend. There's a friend. Ako nakakita. May unfinished business talaga, no? May unfinished business ako nakikita dito. Andito yung you want clarity, actually. No? You want clarity. Andito yung situation na maaari nagkaroon ng kapabayaan. I don't know kung ito is a person na pinaglaanan mo ng patient at panahon mo in the past. Sa nakita ko ito. Kasi you still holding itong situation na to. Maybe this is your friend. Or this is your father, boyfriend, magulang, something ganyan. Or trabaho, no? Sa iba dito, ganun. Parang pinaglaanan nyo siya ng panahon or patient dito sa sitwasyon na to. Pero, hindi siya tapos Hindi siya tapos. As in, hindi siya tapos. Parang na-stagnant itong sitwasyon na to. Finished and unfinished, ano, sa nakikita ko ito, it's time na magkaroon ka ng renewal sa sarili mo. Huwag mo i-delay. Kasi nakita ko dito, it's more on delay. Kasi you're still holding this situation sa ngayon. May taong hindi na makapaghintay na magkaroon muli ng pagkakasundo or makuhang muli itong sitwasyon na ito. May impatient person na gano'n. Frustration din, no? More on frustration. You feel incomplete this time sa nakikita ko dito. Kasi parang may nangganap na, nangyari isang sitwasyon na, alam mo yun yung ano, nag-invest ka o nagbigay ka ng time o pagod o patient sa sitwasyon na to. Pero ang kinalabasan is wala. Parang napabayaan kasi ang nakita ko. Pagpapabaya. No?
Kung may mga sitwasyon kayo na hindi nyo maasikaso sa ngayon, it's time siguro na asikasuhin nyo. No, may nakita rin ako dito na paper, document, friend. Yan. Kung may mga napapabayaan kayong isang sitwasyon, siguro it's time na medyo asikasuhin natin para hindi siya gaanong lumala, para magkaroon siya ng magandang resulta. No? Kung kayo is parang pinababayaan nyo lang or may tinamad kayo, mas good na ma-fix na natin siya kaysa sa hindi siya ma-fix at the end. Mahirap kasi yun eh. Diba? Para hindi siya lumala. Basta may document and papers din ako nakikita doon. Mga friends, situation in the past. Pareho. Ay, hindi. Paano ba yun? Hindi pala. Ay, options in life. Andito yung you wish from the star. Meron ka mga iniisip every night, no, na kinikimkim sa yung mga puso na na when it comes to a love or a partner in life, no, sa nakita ko dito. Andito yung hinihiling mo na someone na sana is may maramdaman siya sa akin, ganyan, or na may mag-aalaga sa akin, magkikare sa akin. Ganun ang nakikita ko dito. Yung iba dito is may tao na nag-iisip. May tao na very emotions na nag-iisip dito na gusto niya ng open communication. Gusto niya ng partnership. Andito yung situation na gusto niya ng commitment. They always thinking at night. No, palagi niya itong naiisip. Pero ang nakikita ko, alam niyo, same kayo ng energy nitong tao na to. Say yes, same kayo ng energy. Titingnan mo ito siya. Ito ka, ito. The King and the Queen of Cups. If you are thinking with someone sa buhay mo, iniisip mo siya, iniisip ka rin niya. No, sana, kasi same energy kayo. This is your soulmate. Kung sino man ito sa buhay mo. Sa nakita ko sa inyo, yung iba sa inyo is, kung kayo is magkahiwalay, or this is your friend, this is your soulmate. Kung kayo is in a third party relationship, isa doon is yung iyong soulmate. Okay? Ang nakita ko dito. Okay, this is the time na rin na it's time to connect. Kasi soulmate mo siya. Tingnan natin si Judgment. Ano ba itong card na to? Palala ng palala. Ano pong pwede kong makita dyan? Hindi maganda. Someone want to quit. May ayaw ng no? May sumusuko. May sumusuko. Ayoko na. Sabi niya, no, I know I'm not the one. Sabi niya gano'n. I know I'm not the one. Maybe may ibang tao dyan, ganyan. May taong sumusuko na. May tao na I don't wanna chase. Sabi niya, ayoko na. Sabi niya gano'n. Ang dami someone's feeling stuck, someone's andun yung takot. May mga sitwasyon na wala siyang magawa. Andito yung situation na I want a new beginning, pero I'm stagnant. Bakit ganun? Natatakot ako for a change, ganyan, no? Andun yung situation na hindi ko naman nakikita yung pagkilos ng isang tao, pero may tao na I want to quit, ayoko mag-chase, hindi na, tama na. Sinasabi dito, no? Handito pa rin yung someone is want to offering something, pero handun yung paglayo ng isa. Kasi they feel na hindi na siya masaya. They feel incomplete. They feel na parang, kasi in the past, parang ako lang yung nagpahalaga, pero hindi pinahalagahan. May ganun kasi nakakaramdam. Pero sa nakikita ko dito, is walang aalis. Walang aalis.
Ano ba yun ate? Sa nakikita ko kasi ano eh, wala pa eh. Lalo lang palala ng palala ang nangyayari. No? Kumbaga, handin yung someone want to quit. Yung isa, feeling niya there's something missing para sa kanya. Pero may isa dito na natatakot for a change na hindi siya makapag-umpisa at hindi siya makapag-make a new beginning sa buhay niya. No? Ang nakikita ko dito, may palala kasi. Ako nakikita. Merong sitwasyon na wala siyang magawa. Ganyan. O baka naman yung iba dito is talagang aabandonuhan na nila yung nakaraan. Kasi we have the Ace of Cups na they want a new beginning. Maaring meron na dito talaga na bagong new love sa iba or may mga bago ng mas gusto na nila mag-focus sa sarili nila sa iba. Focus sa sarili nila, focus sa anak nila, or focus to love yung sarili nila more. Or kung may bago man, doon sila. Yun ang nakikita ko. Sa iba. Pero someone missing. Okay. Ibig sabihin, someone's abandoning yung meron sila ngayon. Oo. Ibig sabihin, may aalis. May alis nga. May mag-new beginning pala sa iba sa inyo. Because of the new love na meron sila. Maaaring itong new love na to is hindi siya new love actually eh. This is a love na matagal na nilang kakilala yung tao na to. Maybe a childhood friend or a friend or something ganyan. Ako nakikita. Maaaring may communication. Kung iba sa inyo is nagkahiwalay kayo at hindi kayo ganong close, ganyan, maaaring magkakaroon uli ng pagkakabalikan when it comes to your childhood friend. No? Yung iba dito, kung kayo is a partner, maaaring kayo is magkahiwalay this time. Pero yung iba dito is not sure. No, hindi pa sila sure kasi nagkakaroon sila ng options in life. Maaring there's a new beginning of love and this current na love nila. No, ang nakikita ko. Pero someone want to quit. Kung kayo is in a relationship, someone want to quit kasi meron silang ibang gusto ng pagtuunan ng pagmamahal nila. Kung kayo is magkahiwalay, magkakaroon ng communication pa rin sa inyong dalawa. Getting together with the soulmate. Okay? Kung di siya sa trabaho, siguro handi yung situation na iba dito is mag-iiba na ng trabaho. Pero not sure pa rin yun. Hindi ko na nakikita yung excitement, Kumbaga, dito na kasi yung situation na you want to move or you want to develop na sa sarili mo, no? Kumbaga, meron ka nang gustong gawin. A new work, a new job, a new relationship. Sa nakita ko dito, no? May tao dito na may bad intention sa'yo. Or vice versa tayo. May tao na may bad intention, tao na wala na excitement, tao na patient, tao na very intuitive. May tao kasi dito na gusto na niya itama yung mali niya. Someone want a new beginning. Pero kung gusto mo ng new beginning, it's up to you to make it happen Either yung sa trabaho mo, sa karelasyon mo, ganyan, sa nakita ko. Kasi kung wala na rin excitement sa kapartner nyo ngayon, it's up to you to make it happen daw. Nasa sa'yo to. No? Kung gusto mong magstay or hindi. Trust your intuition. Kung no excitement na sa trabaho mo ngayon, pwede rin siya. Nakikita ko rin na may new beginning para sa'yo when it comes to work, no? And then, sinasabi nito na slowly but surely, you need to focus or kailangan nung magkaroon ng clarity. Kumbaga, itama na yung mga mali, ganyan, look to the future, trust to your intuition, listen to your inner voice. So, nakita ko. And patient lang, hindi dito kangaroo. Okay, hindi ito kangaroo. Maging patient lang din. Pero, tatagan mo yung sarili mo. Kailangan din dito ng confident. Okay? Baguhin mo na lang yung mga decision mo sa buhay mo. Kung hindi mo ma-let go, change yung mga decision. Try to evaluate mo, magkaroon ka ng self-evaluation. Kung ano may mga dapat kong baguhin na ibang decision, baguhin kong ugali, baguhin kong rules, baguhin kong, for something kung ano yung mga dapat na i-develop pa sa iyo.
or dapat na i-progress sa'yo o sa relationship mo o sa trabaho mo. No? Hanapin mo kung saan parte ng buhay mo yun dapat na ma-develop or i-progress. Okay? Arigato namaste na. God bless.